Anak ng nawawalang sabungero ay formal na nagpa-file ng kaso laban kay Atong ang tinuturong busing ng mga sabungero at sa kanyang kaibigan daw na si Gretchen Barreto na miyembro ng Alpha Group. Kaya sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang GMA Integrated News. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanak ng mga nawawalang sabungero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Tawid din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang mga kasama sa tinatawag na Alpha Group kaugnay ng pagkawala na mahigit 30 mga sabungero. Bakit gano'n na pa ang ginawa sa kanya? Kung sabi nila na ninyope, yun na pa ba ang bayad yun? Mas langit sila! Puno pa rin ang paghihinagpis si Marlene Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena noong Enero 2022. Nagtungo si Aling Marlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabungero upang maghain ng patong-patong na reklamo laban kay sabong tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Nako, lagot na dito si Atong Ang. Siguradong kinakabahan na ito. At hindi lang yan, mayroong Jane Doe. Ibig sabihin ng Jane Doe ay babae na hindi ibinunyag ang pangalan. Wala namang ibang babaeng sangkot dyan kundi yung magandang hot mom na si Gretchen Barreto, di ba? Membro ng Alpha Group. Kaya kasama, lahat ng Alpha Group ay kinakasuhan Kaya dito sa pangalawang pagkakataon nakakasuhan si Atong Ang, unang pagkakataon yung panahon ni Digong, ay naabsuelto siya dahil nga kapit siya kay Digong, di ba? At marami pala dyan sa justices ng Supreme Court ay mga kaibigan ni Atong Ang. Kaya ngayon, alam na natin na mayroong 13 ka-DDS na justices sa Supreme Court. Baka yan din na mga tao ang tumulong kay Atong Ang noon, di ba? Bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Ito'y atin ng kuro-kuro at right of expression. At atin lang naman binigyan ng reaksyon, di ba? Kaya kung makakawala pa si Atong Ang sa pagkakataon na ito, ibig sabihin, meron nga siyang kapit dyan sa Supreme Court. Siya naman ang nagsabi na, ayon kay Boyeng Remulla, na hawak ni Atong Ang Supreme Court. Kaya nako, paano kaya to, no? Paano na kaya to? Kasi ang Supreme Court ay DDS At alam naman natin na malakas ang kapit ni Atong kay Digong sa mga DDS na justices. Kaya baka baka whitewash na naman ito na kaso na nakakabahala dahil nga ang Supreme Court ngayon ay hindi sila neutral, mayroong kinikilingan. Okay, so patuloy tayo sa ating balita courtesy ng GMA 24 Oras. Mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung mga pulis, si Attorney Caroline Cruz, multiple murder po at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang, 61 respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pero niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Ayan, so sa pagkakataon na ito mga kababayan ay medyo delikado si Atong Ang dito dahil nga solido ang ebidensya ng DOJ. Nandyan yung 3 Patidungan brothers, lalo na yung batang kapatid ni Patidungan, ni alias Tutoy. Ay kita doon niya, 10 na itong tinugi, 10 doon ay talagang nakita niya sa mata niya. Kaya napakasolidong yan. Siya pa yung nag-withdraw sa ATM, di ba? At yung isa ay tirador din Yung isa na kapatid, yun yung kasama siya sa pagdukot sa mga nawalang sabungero. Kaya sa pagkakataon na ito, solido na ang ebidensya. Kaya pala sabi ni Boyeng Remulla noon na hindi tayo basta-basta magkakaso diyan kung hindi solido ang ating ebidensya dahil makakawala din yan. Kasi alam ni Boyeng, siyempre sa DOJ si Boyeng, alam niya na merong merong 13 na justices sa Supreme Court na itinalaga ni Digong diyan para sa mga ganitong mga kaso. Katulad na lamang kapag kasuhan si VP Sara sa korte, di ba? Nandun kagad to the rescue yung 13 ka apostolis ng demonyo, di ba? Sa Supreme Court. Kaya kung kakasuhan si VP Sara, siguradong makakawala din kasi yung Supreme Court ay sa kanila yun Kaya walang hustisya dito sa Pilipinas. Merong ang impunity ang mga DDS dito sa Pilipinas. Impunity kung kakasuhan mo ay hindi tatablan. Ganyan yan. Yung walang kinakatakutan ng mga tao, hindi nakukulong.